labis at lubos ang aming pasasalamat. Salamat po sa pagdala sa amin sa lugar na ito, sa pagpaalala sa aming buhay na dapat silang kami sasamba at mabubuhay. Sa pangalan mo lamang Yahweh kami magpapasalamat. Sa pagkatunay na kulang ang aming kayaan o wala aming tulong. At wala kaming magagawa sa pamamagitan ng aming sariling pagpupursige. Maliban ang kalooban mo ang siyang magyari sa buhay namin. Panginoon, inaamin po namin na napakaraming kulang, napakaraming kalalisan sa aming paglilingkod, napakarami namin pagkakasala sa iyo. Subalit, salamat po Diyos, sapagkat hindi kinukulang ang iyong grasya. Laging sagana ang iyong habag, nandiyan lagi ang iyong pangunawa sa amin. Kaya sa gabi ito, pinagkakakiwala namin sa aming buhay, isinusuko namin ang aming sarili. Mangusap ka sa bawat isa, purihin mo kami ng kapangyarihan. Turuan mo kami ng maraming bagay at magkaroon ng kakayahan kumamima sa iyong loob. Maging pagpapala kami hindi lamang sa aming sarili, kundi sa mga taong kabahagi ng buhay namin. Makita sa amin ang iyong presensya banal, makita sa amin, Panginoon, ang pagpapalang sa ilang mga bigat. I-bless mo kami lahat ngayong gabi. Ang gagawin mo, mga alipos ng ito, ang lahat ng naglilingkod sa iyo sa lugar na ito, Panginoon, pagpalain mo kami lahat. Ang hinto namin ang tagumpay, sa pangalan ni Jesus, say Amen. 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 Sa ngalan na naman, ang anak ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon.
Amen. Yung palakpak po na nangyayari sa Amen. Alasin mo yung natabi, sabihin mo kapatid. Kumusta naman ang 2025 mo? Sabihin mo kapatid. Anong pakialam mo? Sana no, ang Diyos may pakialam sa akin. Amen ka? Kaya tama yung mga napakinggan natin sharing na sa Diyos tayo magtiwala. Tanda na ba kayo makinig? Amen. Sa gabi ito, ipanatag natin ang ating isip. I-focus natin ang ating pandinig at magiging payapa ang ating puso at handang tumanggap ng mga salita ng Panginoon. Nang sa ganon, ang biyaya ng Diyos ay malalim na tumingin sa puso natin at magkaroon ng bunga sa ating paglilingkod. Amen? Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus ayon kay San Lucas chapter 2 verse 41 hanggang 52. Sumayin lahat ang Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon siya gaya ng dati. Yun ang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi at nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila at kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namanghap sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisan-balisan na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila nanawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang sa kanyang puso. Patuloy na lumaki sa Jesus mula ng kanyang karunungan at lalong pinalitan ng Diyos at ng mga tao. Mga magulang at kapatid, mga prayer partners, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Yung buhay na palakpak ay aralan sa namin. Yung palakpak ng mga nasa Diyos. Amen, amen, praise God. Hallelujah, hallelujah. Sinong pinagpalaman ng Diyos? Praise God. Yung mga pinagpala na pwede na umuwi. Joke lang. Maupo muna kayo mga kapatid. Saka, sabiso kaya, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa Lord. Tinignan ko yung aking diary kanina kung kailan pa kami nakarating dito. January 31, 2020. January, masamting na katapusan din. Pero hindi 31 niya tayo. January 2024, almost 1 year. Alam niyo, ever since na ako ay maglingkod sa Panginoon, nung hindi pa masyado mo sa yung gadget, ang aking mga nakasulat every hour ay napakahalaga. From then on, ay laging nakasulat ang aking outreaches. And you know what? Ito'y pinippressure ko sa puso ko, mga kapatid. At alam niya na asawa ko na halos marami na akong diary noon. Dumating yung maraming pangyari na basa. Buti ngayon, meron ng gadget, no? Naka-cloud na lang siya. Kaya lahat ng nangyari sa aking pag-praise, pagpupang bahay, na-record.
Amen ba? Ito'y pagpapahalaga natin sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen ba? At alam nyo, napakahalaga na mapatunayan natin sa Diyos, ma-prove natin sa Kanya na may value, may halaga ang ating paglilingkod. Nakikinig ba kayo? At ang title po ng ating pag-aaral, mga kapatid ko sa Panginoon, The Boy Who Knew God's Plan at Well. Jesus' Wisdom at Well. Ito, pag pinagalog natin, ang batang nakaalam na ng plano ng Diyos kay God at Well. Amen ba? Pakita nyo nga ng iyong katabi, sabihin mo kapatid, alam mo na ba ang plano ng Diyos sa buhay mo? Anong sagot? O diba ang hirap sagutin, no? Alam nyo, sa tagal ng ating paglilingkod, nakakarami pa natin mga katanungan na siyang nagpapabagabag sa ating puso at isip. Nakikinig po kayo? Bawat bagong taon, lagi natin inaasam na maganda ang takbo ng buhay natin. Bawat taon na natatapos, nagsisimula, lagi natin iniisip na nawa maging maganda yung daloy ng buhay natin. Pero nakakaligtaan natin na may dapat pala tayong talagin. Dapat palang pagyamanin ang ating buhay, pananampalataya, nang sa ganun mas tumaas yung level natin sa ating kinalalagyan. Nakikinig ba kayo? Kaya ang pinaka-main topic ko dito ay grow in wisdom. Lumago sa karunungan. Naalala ko yung sabi ni Brother Mike, ang biyaya ng Diyos nandiyan lang sa tabi-tabi. Ang biyaya ng Diyos nandiyan na, hindi lang tayo marunong bumungkal. Hindi lang tayo marunong mag-activate. Nakikinig ba kayo? At mahalaga, sa pananaran ng salita ng Diyos, mag-grow yung wisdom natin, nang sa ganun, sa paglago ng ating karunungan, hindi tayo apektado ng mga sitwasyon. Bagkus alam natin harapin ang bawat sirkumstansya sa buhay natin. Maraming Kristiyano na ang tagal-tagal nang naglilingkod, nakabasa lang ng mataas ng bill ng kuryente, kinabahan na. Sometimes apektado tayo ng mga sitwasyon. Sometimes ang dali natin maapektuhan ng pagkakataon. Kaya mahalaga sa buhay natin na mag-grow yung ating karunungan. Mag-grow yung ating wisdom, mga kapatid ko sa Diyos, nang sa dalang magkaroon ng kabuluhan yung buhay natin. Lagi yung sinasabi, kapag hindi lumago yung ating pananampalataya, para lang tayo nasa rocking chair. Alam niyo ba yung rocking chair? Sino nakakita na ng rocking chair ito sa taman? So sa bahay may mga rocking chair, no? Pagpahinga, luluba. Kaya lang, kapag inilagay natin sa spiritual na aspect in another category, ang rocking chair, kahit yung baka ng luba, pag-ising mo, nandiyan pa rin. Nakakuha nyo? Hindi ka umaabang. Kaya sometimes, ang buhay natin para lang nasa rocking chair. Ang dami ng pagsubok na dinaanan, ang dami ng anniversary na dinaanan, matagal nang naglilingkod sa Diyos, but we never grow. Amen ba? Nasusundan niyo. Alam niyo mga kapatid, isang napakagandang ma-realize natin na maramdaman talaga yung natin yung paglilingkod. Makita natin ang kadahilanan ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Kailangan ma-activate natin ang dapat maganap sa buhay natin. Na hindi tayo malagpasan ng level ng mga sitwasyon ng buhay. Alam niyo kung bakit? Maganda na yung isang linggo na wala kang problema. Another 2 weeks, may mga dumarating na problema. Another 1 month, hindi maalam ang pwedeng mangyari. Kaya minsan pagbagong taon ang daming plano, wala kang 2 linggo, nagkawintang-wintang na. You know why? We are not strong. Kaya ang punong lingkod,
lagi tayong tinuturuan na maging matatag. Alam nyo, ang isang tatak ng mga anak ni El Shaddai ay marunong. Mayroong karunungan na galing sa taas. Nakukuha niyo ba? Karunungan na hindi manakaw, iman. Karunungan na hindi pabangkak. Pag may pera ka ngayon, ng 1 million sa bangko, at nagkamali-mali ang buhay natin, isang lagnat lang para hindi ka pag-iligtas. Nakukuha niyo ba? All those things around us ay hindi pwedeng pagbawakan. Ang lahat ng bagay na inaasam-asam natin ay hindi garantiya para maging matagumpay ang ating journey sa paglilingkod. Ang mahalagang bagay sa buhay espiritual ay lumago tayo sa ating pananampalataya. Si Jesus sa 12 years old, mga kapatid, sa last part ng ating binasa, patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalo kinalugan ng Diyos at ng mga tao. Nakukuha niya ba? Kailangan umunlad ang ating karunungan. Pakitanong sa iyong katabi, kapatid, tanong lang, umunlad ba ang iyong karunungan? O, di ba, mahirap sagutin, no? Pwede din sabi ng amen, di ba? Pero ang katotohanan, tayong lahat ay minsan nagiging stuck up. Kaya mahalaga na sa bawat paglingkod natin, nagle-level up tayo, nag-grow yung ating karunungan, nagagamit natin yung biyaya ng Diyos. May napakinggan akong kwento. May isa daw na nagkasakit. Pero ang inay nito ay takot mag-inom ng gamot, takot siya mag-take ng gamot. Dahil sa takot na mag-inom ng gamot, pinapagod yung mga gamot. Yung anak naman na nag-aalaga sa kanyang ina, bili ng gamot, pagod na pagod sa pagtatrabaho, makuha lang ang gamot ng nanay niya. Alam niyo yung inagaya pag mag-inom ng gamot, tinatago lang, hindi tinitik ang gamot, hindi iniinom. Along the way, hindi tinipigilan ng anak na ipili ng gamot, nagsasacrifice, nagtitipid, para lang makakauta ng kanyang nanay ang kagalingan. Nandiyan pa kayo? Pero nung habang naglinis yung kanyang anak, alam niya nung nakita niya, yung gamot na binibili niya, itinampak pala sa gilid ng nanay niya. Nakuha niya uliyan ang anak. Sabi niya, nanay, pinagpagulan ko ito. Alam ko ng doktor na dapat mong inumin, pero bakit hindi mo ininom? Kaya pala ng palala yung sakit. Kasi hindi niya tinitik yung dapat yung sometimes, yung paglilingkod natin ganun din. Sagana yung grace ng Diyos, pero hindi nagaganap sa ating buhay. Hindi natin tinitik yung dapat gawin ng Diyos sa buhay natin. Kailangan ma-check natin kung lumalago ba tayo. Dumarating ba sa buhay mo na conscience ka kapag hindi ka nag-El Shaddai? Nakikinig ba kayo? Nakokonsensya ka ba kapag tayo ay hindi nakapaglilingkod na maayos? O content ka na pa maka-attend pag hindi diwaw? Kailangan may conviction tayo sa ating buhay spiritual. We have to grow in wisdom, mga kapatid ko sa Panginoon. Lumalim, lumawak, tumibay ang ating pananampalataya. Wisdom isn't bound by age. Ang karunungan ay hindi lang para sa may edad, hindi lang sa lahat ng taong nilikha ay may kakayahan maghanap ng karunungan. Alam niyo, patawarin niyo ko sa sasabihin ko. Hindi naman ako nananakit. Pero ang katotohanan, marami sa atin minsan, tumanda at lahat hindi at wala pang pinagkatandaan. Nakukuhan. Alam na kung bakit? We focus on our desires. Nakaligtaan na dapat palang may umasenso sa buhay natin, yung faith natin. Kahit maraming umayo kaya siya, alam mo bakit hindi matibay yung kanilang foundation. Hindi lang nakaktan yung gusto niya
Hindi lang nangyari, gusto nila umayaw na sila. Nakukuha nila. Sa buhay spiritual, hindi dito pa dalian ng paghihingi sa Diyos, kundi kung paano tayo nagiging matatag. Kung naglilingkod tayo, hindi lang mukhang naglilingkod, kundi totoong naglilingkod. Amen po. Sa totoo nga, hindi na tayo dapat paalalahan para pumunta. Tayo na ang nagpapaalala ng makakuha ka ng Diyos. Ipapasin ko sa prayer meeting, kapag di mo ichinak, kapag di mo pinalalahan, kapag di mo pinulit ayaw, marami pang rason, hallelujah, praise God. Akala mo ang Diyos ang pagpapalain, hindi siya. Akala mo ang Diyos ang may kailangan sa Kanya. Akala mo ang Diyos pa ang may utang sa Kanya. Nakukuha niyo ba? Patawarin mo ko talaga masakit ako magsalita. No? Pero alam niyo, ito yung magbabago sa atin. Amen ba? We have to grow in grace, mga kapatid. Yung taong lumalago sa pananampalataya, naka-incline yung kanyang spiritual. Nasa dugo niya ang pananampalataya. Nasa pagkatao niya ang pananampalataya. Pinapatunayan ng ating gawain ito ng mga unang panahon. Walang bagyo, walang baha na pwede magpatigil ng gawain. Ngayon, ang bumulan, masabihin sa mga opisina, cancel-brother ang gawain. Ang bilis na. Pero nung unang mga panahon, patatagan. Kaya kinutya tayo ng buong mundo. Kasi sa Pilipinas ka lang makakita ng bagyong-bagyo may gawain sa Luneta. Pinapatunayan na walang lugar ang pagtigil sa paglapit kay Yeshua. Tingnan niyo yung sarili niyo. Tingnan niyo yung buhay niyo. Pinatang ka na ba naglilingkod? Sa tagal ng ating paglilingkod, tinanong mo ba kung bakit ka nandiyan? Tinanong mo ba kung bakit ka nandito? Naalala mo ba kung bakit ka nag-e-Shaddai? Di ba magulo kasi ang isip mo noon? Di ba kasi wala ka nang nakakuha ng trabaho yung mga mahal natin sa buhay? Di ba may mga hindi nakakatulong? Di ba may mga galisa? Hindi ba kayo? Di ba may mga problema na hindi na kaya ng pera? Di ba may mga sitwasyon na hindi mo na alam anong gagawin mo? Pero salamat sa Diyos, sapagkat nakarinig ka ng salita ng Diyos, lumamang ang karunungan mo, tinaig ang problema ng karunungan mo, nabigay ni Yahweh al-Shaddai. Pinipili mo ba na? Alamin natin ang pagpapalago ng ating pananampalataya. Sabi din sa napakinggang ng kwento, may salon ng birthday, maraming bisita. Sabi ng kanyang kasamang bisita din, sabi niya, Sir, ang daming bisita, ang daming nagmamahal sa'yo, ang daming lumalapit sa'yo. Sabi ng may birthday, 3 tao ang nandyan sa palibot ng marami. Ang iba, lumalapit kasi iniibig nila ako, minamahal nila ako ng kaibigan. Yung iba lumalapit yan kasi may pinapalapit sa akin kasi mataas ang kanyang posisyon. Yung iba naman nagpipilit papalapit kasi may kailangan sila. Kailangan makita natin nasaan tayo sa paglapit natin sa Diyos. May inilalapit ka kundi o may lumalapit ka kasi kailangan mo mapalapit sa Panginoon. Minsan, ang kailangan na focus natin hindi lang yung mga bagay na gusto natin. Kaya ang tagal-tagal na natin minsan naghihingi, hindi tayo natuto. Palagi tayo may nakabang na problema. Kasi mas daig yung ating pananampalataya ng mga sitwasyon. Natutunan niyo ba? We have to grow in wisdom sapagkat ang karunungan ay wala sa edad. Isang araw may nag-comment sa aking post na kay Brother Mike. Sabi nung nag-post, ano nang ginagawa ng Brother Mike na ituturo na lang sa sarili niya?
Wala namang pagbabago ang buhay ng mga tao. Ang dami niyang comment. Sinagot ko siya, brother, marami kaya na hindi nakikita. Ang nakikita mo lang yung gusto mong makita. Sabi niya, i-message kita sa messenger. Sabi ko, mas maganda. Bago kami nag-usap sa messenger, nakita ko yung kanyang mga friend. Kapatiran. Sabi ko, bakit ganito yung attitude? Yung isang brother pala natin yun. Kaya ganun mag-isip, alam niyo kung bakit nasobrahan daw sa fasting ng pandemya. Alam niyo, hindi ko dinidiscourage mag-fasting. Pag wala tayong wisdom, lahat ng maisip natin gagawin natin o ng pag-iisip. Nakukuha niyo ba? Kailangan natin yung discernment. Kaya hindi niya natuko yung dapat niyang gawin kasi yung gusto niya lang at nang gawin. Kaya sa buhay natin, magiging mapayapa tayo kapag mayroon tayong katiyakan na sa paglapit natin sa Diyos, hindi ang plano natin, kundi ang plano ng Diyos. Paano natin mapapalaganap ang plano ng Diyos sa buhay natin kung ang sentro ng ating kahilingan ay yung mga gusto natin? Malakas ang tingin natin kapag sinabi, seek ye first the kingdom of God and all these things will be added. Na lahat ng bagay ibibigay pero nakaligtan natin yung kondisyon ng Diyos na kailangan ng kanyang paghari sumaakot. Kailangan nakita natin habang maaga pa na mayroon palang Diyos na natutulong. Sabi ng mga magulang sa kanilang mga anak, mag-aral ka mabuti. Kasi ng kayamanan hindi mananakaw sa'yo. Diba? Kung meron nang mawala sa atin sa lahat ng bagay, ibasura mo na ang lahat ng bagay. Huwag mo lang ibasura ang pananampalataya at karunungan. Diba? Kapag naglinis ka ng bahay, at magandang na yung pagkalinis mo ng bahay, ibinisura mo lahat ng dumi, at maya-maya na-realize mo, may naibasura ka pala ng mahalaga, kakalkalin mo yung basura para na ibalik mo yung gustong bagay. The same with this faith, mga kapatid. Mahalaga na kapag naisubasta mo na yung pananampalataya mo, naisubasta mo na yung karunungan mo, nagkakamali ka na ng lalo sa ang dapat kayo ng isang tao ay karunungan na galing kayo. Sometimes, malimit, masaya lang tayo nakakarinig na yayaman ng tao. Taas-taasan ang level. Nakukuha niyo ba? Madali lang tayong umami na gagaling ka. Tama yun. Pero kailangan may dahilan ang Diyos para maganap ang isang bagay na pinanampalatayaan mo. Kaya nga iniwan niyo yung bahay niyo, di ba? Iniwan niyo muna yung mga gawain niyo sa bahay sapagkat gusto mong patunayan sa Diyos na hindi ka lang pupo doon, hindi ka lang matutulog na sa bahay mo, kundi tataliman ka sa kanyang panawagan sapagkat ang ibig mong makita gumagalaw ka sa kalooban ni Yahweh El Shaddai. Yung mga sisters natin dito, diba? Alam nyo, every Saturday, mas Amben, hindi biro yun kapag wala kang indication at wala po kayo. Hindi ba kayo? Kahit pa sabihin ilibre ka sa pamasahe, pero kapag dahilan, may gagawin ako sister. Pero kahit iiwan ka, magiging na nakita kasi gusto mo rin pumunta. Nakukuha niyo ba yun? Sapagkat ito yung gusto ng Diyos. Nandoon ka hindi dahil pululit ka, nandoon ka hindi dahil pinilit ka, nandoon ka hindi dahil pinamasayahan ka, kundi nandoon ka sapagkat alam mo na pinagpala ka ng Diyos sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, ito natin ang kanyang paningin sa kanila. Hindi sa mga bagay na gusto mo. Alam nyo, bilang preacher, ang mabigat na responsibilidad namin mag-asawa ay ang mga panalangin nasa palibot natin. Kasi, aywan ko kung nararanasan niyo ito, hindi ka kailangan magiging content
lingkod. Ito yung lagi kong binibitawan. Hindi ka kailangan magiging payapa sa paglilingkod kapag may kinukundi na ang demonyo sa pamilya nyo. Kapag may kinakalagkad ng sambahayan ng mga addiction sa buhay. Kaya minsan lumalalim ang ating iniisip kasi ang ganda ng pangako ng Diyos. Pero ang realidad, ang bigat-bigat ng buhay. At kailangan lumas tumaw ang pananampalataya at magtitiwala mo sa Kanya sapagkat hindi maramot ang Diyos. Ang lahat ng inakasal natin ay kaya niyang ibigay. Ano pa yung dahilan kung bakit ka nandiyan? Kung mag-aalinlan ka. O anak, pakiharap na ng katabi. Sister, nandito ka pala. Kung mag-aalinlan ka, mangalap ka na. O anak, if you are really have to believe, sabi sa akin yung isang disciple, Brother Chito, ang taga-Rizal na nasa Parañaque. Sa Tabrat ng 2015, dito na ako nag-preach sa Rizal. Ang nasa kayo nag-graduate. And there are many obstacles. Kapag yung isang taon, balikan nyo, ang daming pagsubok na dinaanan. Pero nandito pa rin. Noong muna matapos yung pandemya, sinabi nyo na, salamat sa Lord nakalampas na kami sa pandemya. Hindi ka nakalis ko sa kasilunod lang. Sapagkat mahalaga ang pagkilala natin sa Lord. Ibig sabihin ng Panginoon sa atin mga kapatid, nandito tayo hindi na para sa mga gusto natin. Nung si Jesus ay nasa templo, siya ay nakinig. Sabi sa pag-aaral namin, the art of listening. Sabihin niyo, the art of listening. Ang kailangan madisiplina natin yung ating sarili, magkaroon ng kakayahan na makinig. Hindi yung habang nakikinig tayo, iniisip ko kung nalagyan kayo ng kamatis yung minisa. Hindi ko alam. Nalagyan ko kayo ng asin yung aking nilalaga. Sometimes we are easily distorted. Amen ba? Pag nasa gawain tayo, boast tayo, we are motivated, no? Pag nasa bahay na, lendang-lendang. And we have to prove to God that we are His child and daughter. Nasusukat yung wisdom natin kapag humalas ka sa kuminalatan. Nakukuha niyo ba? Kami na namin, Sister White, kung pagsubok lang ang pag-uusapan ng relationship, walang sinabi ang iba. Naku, pero yung pinagaya lang. Muntik-muntik ka na kami magkayo ka lang. Kasi siya pala, may nakaplan ng bumili ng bahay sa Cavite. At iiwanan niya na ako sapagkat gusto niya mag-isa na lang ako atin-atin na lang. Hindi ba kayo? Gusto niyo kong ituloy? Mga maritis kayo. Nag-away kami, sabi niya, nagdating tapon ng ambel, nakayakap siya sa akin. Pero ramdam ko ng kanyang kaya ay hindi ko. Sa pamilya niyo, kapag hindi kayo nag-iinikan, akala mo okay na kayo. Pero hindi. Kasi nagahari ang kadiliman. Nakikinig kayo. Kapag nag-away kayo ng asawa, hindi na kayo nagsasagutan, hindi na kayo nag-aaway, pero may gulong na mamagitan. And that's so heavy, no? Ang bigat nun. Sabi ng isang religion, silent war. Yung silensyong gera, iba yun. At alam nyo, habang nakayakap siya, papunta ka na ng ambel. Naramdaman mo hindi pa ayos, sabi ni Brother Rafi. Hindi pa ayos kaya hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang problema. Pag-uwi namin galing ambel, pag dito pa doon, papunta sa aming kinigiran, bumangga sa amin ang dalawang lasing na ang motor mabilis ang harurot at lasing na lasing. Pagbagsak ko, distracted yung kamay ko na dislocate ang aking braso at ang aking asawa na titilamsin ang dugo sa paa.
Inaabot kami ng hospital, daming tao. Nakauwi kami ng alas 3. Pag-uwi ng bahay ng alas 3, sabi niya, anong plano mo sa buhay ko? Yun pala, umiyak siya kasi gusto niya na akong magalayo. Alam niyo ba yan? Pero God is good. Hindi na kayo makapag-iwalay kasi wala akong kamay, wala din siyang paa. At totoo yung sa atin ng Panginoon, ang inaisama ng Diyos ay hindi kayang pag-iwalay ng Diyos. I am so proud of God. Sapagkat masobra pa siya sa problema. I am so grateful to God sapagkat sobra pa siya sa sitwasyon. He can heal everything alone to. Sino ba hindi nagka-problema? Lahat naman tayo, di ba? Kaya nga, sorry to kung may nandito, nagka-broken family, no? Nagkawasak-wasak. Nagka-distorted yung buhay because of evil. And you know what? Hindi madali yung mga kapatid ko sa Panginoon. But along the way, yung bigat ng problema, yung bigat ng sitwasyon will make us grow and grow again. Kaya nung dinaanan ng problema ng 2024, dumating man yung isang bagay na hindi mo gusto. Hindi ka na magulat. Kasi pinusunod na lang pa ng mistake mo. Hindi-discard na naman ng buhay ko. Nakukuha niya ba yan? Kapag marunong tayo, nag-discard na lang natin yung pakanan ng kalaban. Alam mo na yung kanyang discard. Alam mo na yung kanyang gusto. And that's why sa paglilingkod natin, kailangan i-prove natin sa that we have to grow in the spiritual life. And we have to pray each other sapagkat hindi tumitigil ang kalaban. Susundan niyo ba? Sapagkat ang ibig ng Panginoon magi tayo matibay sa Panginoon. Ang Panginoong Jesus, hindi niya lang kilala ang kanyang ama, kundi may relasyon sa kanyang ama. Magandang bagay na pakita natin sa ating Panginoon that we are most craving for wisdom. Kailangan mapagmahalay sa karunungan. Si Brother Mike, isang katangian niya. Hindi mo naman mahirap mo din ang pangangaral ni Brother Mike, di ba? Hindi naman siya nagpapalalim. Hindi naman siya nag-theology. Sabi niya kasi theology, di ba? Hindi siya nangangaral ng mga hindi natin abot ng ating isip. Pero yung simpleng turo niya kapag tinupad mo, pagpapari darating sa buhay natin. Kaya marami nang anak si Yahweh na pinagpala ng Diyos. Alam ko kayo ang dami ng pagpapala. Alam ko kayo ang dami ng pagpapala. Alam ko kayo ang dami ng pagpapala. Alam mo mga kapatid, lumilipad pa yung isip natin ayaw yung tanggapin ng pagpapala. Pero I understand. Sometimes gusto na natin malobat. Alala ko yung isang kwento. Sabi rin sa nag-comment na pagsalihan ka ng galing na galit ka. Yung nakita mong maliit na sinabi na pagsalihan ng galing na galit ka, yun lang ang nakita mo. Pero ang hindi mo alam, yung konting sinabi mo sa kanya ay punong-puno na pala siya. Amen ba? Alam ko punong-puno na kayo. Kasi kapag puno natin ng mga problema, i-charge. May mga taong kapag lobat na ginagamit pa hanggang malobat na. Amen ba? Kailangan pagtibayin natin yung faith natin. Patatagin natin yung buhay natin. Sapagkat ito yung ibig ng Diyos sa bawat isa. We have to grow in wisdom. Yung biyaya ng Panginoon, hindi mo na kailangan mag-gaya-gaya pa kung saan sa bagay. Nandun na, isa rin nga ng isang biology term, it is in our DNA. Nasa dugo natin, nasa balat natin, nasa pagkakao natin. You know why? We are created by God in His image. Nilikha ka ng Diyos na kanyang kawangis, mga kapatid. Kaya yung mga bagay na hinahanap natin sa Kanya ay nagdadahilan para tayo lumago sa aking buhay. Sa Jesus, isang katangian niya, sa
pinilit siyang mag-question. Pagtatanong na hindi dahil nagsusubok lang, kundi pagtatanong para siya mapuno ng kanyang kaalaman, nang sa ganun ng kanyang buhay ay magkaroon ng katagumpay. Yay! Lahat tayo naging estudyante, amen? Ang isang dahilan, kapag ninireviews tayo sa eskwelahan mo ang dahilan, maybe hindi mo alam ang sagot. Maybe hindi ka pa handa. Maybe wala kang assignment. Kapag nasunod ka laging kinakabahan sa school, hindi siya handa sa kanyang sarili. Kulang ang kanyang kaalaman. Kulang ang kanyang dalang bagong kaalaman. Pero yung isang student yung mapag-aral, handa siyang humarap sa kanyang teacher. Kasi may bagong siyang karunungan. Yung buhay natin ito, kapag hanggang amen ka lang, hindi tayo natututo, hindi tayo kayang humarap sa Diyos kasi wala tayong kayang dalang karunungan na pwede natin ipakita sa Kanya. Nakukuha mo. Magandang lagi ito na dapat tulang tayo in our physical, not only in the surface of this life, but especially in our life. At mga kapatid ko sa Panginoon, napakita ng bagay ito. Nung bago yung namatay yung nanay ko, may isang mabigat na responsibility na naiwan sa amin. Wala niya kapatid ko sa Panginoon, sabi, ipanalangin mo naman yung kapatid mo, kasawa na. Kaya ang nanay ko hindi pa siya namamatay kasi isa na lang kapatid namin yung stable, although teacher siya. Wala pa siyang pamilya. Umiiyak ayon kasi gusto niya magkapamilya na. At alam niyo, sabi niya na ito, ipanalangin mo naman, preacher ka, hindi mo pinapanalangin ng asawa. Kaya ipapanalangin mo yung asawa. Kaya nung ang nanay ko nagkasakit, alam niyo ba? Sabi ng kapatid ko ng puso teacher, sige na may bitawan ka na namin. Mag-go ka na sa pagkakaramdam na namin na pagod ka na. Kung sabihin ng kapatid ko na ibigay yung nanay namin sa Lord, nagbigay at nawala na siya. Umiyak na lang yung mga kapatid ko. Nabiling pangato sa kapatid ko. Huwag niyong pabayaan si Brother Chico. Walang anak yun. Karalan niyong it-doesn't matter. Sapagkat ang mga magulang natin pagmasa ko, hindi tayo iwanan. Pero ang Diyos, hindi tayo iiwan. Ano ba na? Tapos nagtawag yung kapatid ko, sabi ko, hindi lang ikaw ang masaya, kundi ako mismo at ang aking asawa ang masaya sapagkat bumikilos sa El Shaddai sa mga simpleng bagay na ating ginagawa. Kabayan, tayo hindi naman lahat ang gusto natin ang kukuha natin. Pero yung basta ng gusto masigit sa plano natin, kung hindi ka pag-asawain, kung hindi ka pagkaanak, kung hindi ka magkatrabaho, palaging may magandang plano sa El Shaddai sa mga taong mataas at marunong umintindi sa magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Buwan niya? Kaya hindi ako nag-aaral lang takot akong mag-preach. Takot na takot akong mag-pray over. Takot na takot akong mangaling kasi akala ako pero hindi kita ako kundi sa El Shaddai. Kapag ipinangalan mo ang pangalan ng El Shaddai, bilang ang tagumpay. Amen? Kaya mula ngayon, huwag na tayo mag-natinig sa ranking here. We have to grow. We have to move. Kaya sabihin mo sa katabi kapatid, ang katapusan ng taon ay hindi katapusan ng paglilingkod. Ang simula ng taon ay hindi simula ng paglilingkod. Sapagkat ang paglilingkod ay paglalakbay patungo sa tagumpay. Ulitin mo. Dapat natin pinagyan ang katapusan ng taon, hindi katapusan ng paglilingkod. Ang simula ng taon, hindi simula ng paglilingkod. Kundi ang paglilingkod ay paglalakbay patungo sa tagumpay. That was the very first revelation from God. At kaya nililingkod ko naman, kapag ang tao ay payapa, tumarating ang karunungan at ibinibigay niya sa mga taong balisan-balisan. Kapag may problema ka, ang iniisip mo yung nagutang sa'yo, mag-overthinking ka. Pag nag-overthinking ka, lalamin ang kamay mo, hindi ka naiuhin. Nakuha niya,
is one. Kasi pag nag-inhale pala tayo, re-refresh yung mind natin, nawawala yung mga distortion sa mind natin, pinapalitan ng tunay na biyaya ni Yahweh. Pag nagagalit ka na, pinipili ka na, wala akong sabihin yan. Pag nagagalit ka na, nag-nervous ka na, inhale sila ng mga kakaway na mga oxygen. Simpleng bagay, pero God-given wisdom. Kaya, ngayon mo lang nari sa mga bagay. Naiinis pa kay brother na sabi, parang nakabutog lang ito, pero nakita lang bagay. Kaya minsan, yung simpleng bagay, pinapabigat natin kasi hindi natin alam yung simpleng solusyon dapat meron tayo. Yung simpleng bagay, nagpapabigat sa buhay natin kasi hindi natin alam na simple lang ang solusyon na dapat meron tayo. Ang karunungan na bigay ni Shaddai sa araw-araw. Bakit pag-isip mo sa umaga, ang gagawin mo, sabihin mo, Lord, bahala ka sa akin. Na hindi natin gusto ang mo, ibigay mo, isubok mo, ang buhay mo sa Diyos na may control ng lahat ng bagay. Anong sabi ng Hollywood? Walang pagtataka sa pagkalaan mo dito ay walang Diyos, pero nangyari, nagkabulakan. That's very, a big time evidence that God is a man. Sabi ng brother Mike for the last, miracles are forever. Hanggang ngayon, sa ating ito, nandito siya para buhin ka at bigyan ka, hindi ng gusto mo, kundi ng gusto niya na habang buhay, pagtatagumpay ka. Nandito ka, hindi kayo nakanta ng gusto mo, kundi nakanta ng gusto ni Jesus. Nasa gano'n ang gusto niya, magamit pagtagumpay ng buhay na meron tayo. Kaya sabihin mo siyang katabi kapatid, tama na. Tumayo na tayo. Alawa na natin ang Panginoon. Ilagay mo ang kamay sa tapat ng inyong puso. And we know that we have many prayer requests. Bago mo sinulat yan, bago mo iisip yan, nandiyan na ang Diyos para buhin. Kapatid, laging tandaan, hindi ka nagkamali ng paglingkod. You must be grateful na. Dapat kayo magpasalamat. Kasi nandito ang source ng lahat ng biyaya. Sa Kanya mangigaling ang karunungan. Sa Kanya nanggaling ang ating buhay. Siya ang binigay sa ating buhay. He is the creator of everything. Kaya nga sinasaktan natin siya kasi siya ang lahat ng may control ng lahat ng bagay. Ang hindi kaya ng pera mo, hindi kaya ng kakas mo, kaya-kaya ng Diyos. Alam niya ang bawat priorities natin. At kung meron tayong hilingin ngayong gabi, ay huwag tayong magkulang sa kapangyarihan. Huwag kang magkulang sa kabanalan upang ang lahat ng bagay ay sumunod. Ilapit mo ang buhay mo, hindi mo sa Kanya. Magkulang man ang lahat ng bagay, huwag ka lang magkulang sa kapangyarihan. Kapangyarihan parang magdaan ng gusto mo. Kapangyarihan sa bawat pagtawag mo sa Kanya, may malang magdaan. Kapangyarihan para turunan ka ng maraming bagay. Kapangyarihan ng kabanalan, paglakad sa katuwiran ng gusto mo. Sa bawat pagising sa umaga, ito ang hilingin mo sa Kanya. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na magkapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Ayaw ko
minsan hinahanap natin ang mga katugunan sa ating sarili. Hinahanap natin ang solusyon sa dami ng pera. Sa mga bagay sa palibot natin, akala natin magiging kasagutan. Trabaho, negosyo, pamilya, ng buhay. Pero ang mga bagay na ito inaasahan ay hindi naman talaga natin kasapatan. Sapagkat minsan sa dami ng biyaya, hindi nagpapabigat sa buhay. Kahit kaya perfecto ng pamilya, palaging may sigaro. Kahit gano'n tayo kabait, lalo tayo kakasala. Kahit gano'n tayo kalakas, palaging tayo may kahinaan. Kaya anumang bagay natin kinakarap, isa lang ang pwedeng magpapamigay sa atin. Huwag tayo magkulit sa kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan ng Diyos ng kabanalan. Kabanalan ng sa ganun hindi humusin ang aming buhay. Kabanalan ng sa ganun sa pagharap natin sa Panginoon. Wala tayong luhagang na lumapit sa Kanya. Sapagkat ang nagpapalayo sa ating sarapan ng Panginoon ay ating managawang nalit sa Kanya. Pero pag tayo ay lubos at nagsulikat na lang mga kwento sa harap, kalubod-lubos sa Kanya, wala kang pagkakamagang na lumapit sa Kanya. At pwede natin hingin ang pinakamagandang kapangyarihan. Huwag tayo magkulang sa Kanyang kapangyarihan. Sapagkat minsan simple ang problema, pero hindi natin kaya ng kalakasan sapagkat wala tayong lakas. Minsan hindi naman mahirap ang mga suliranin, pero tayo sobrang hirap. Pero salamat sa Diyos sapagkat pinatawag ka, pinagtibay ka, pinaglakas ang buhay mo ng pananampalataya mo. Nang sa ganon, ano mang harapin natin sa buhay, hindi tayo magkulang. Ayaw ko magkulang. Salamat Panginoon sa pagiging mo. Salamat sa pagtugon mo sa amin. Nawa sa araw na ito at sa gabi ito, sa bawat araw na paglalakbay namin muli. Sa taong ito, meron kaming kakayahan. Hindi kami talunan, hindi kami mahina, hindi kami tatangan, bagos may karunungan kami na marap sa laban ng buhay. I-bless mo kami lahat, Panginoon, sa lahat ng bigyan ng buhay namin. Palaguin, patatagin ang aming physical, emotional, spiritual, at maging dito mong mananalumpay. Panalangin po para sa kagaling ng ating mga kapatid, si Brother Costinato, Sister Rulet, Brother Blessed, Sister Rita, Brother Guess, Brother Magma, Brother Jason, Sister Father God, ikaw ang nakakalabitin sila ng kanilang pangalan. Abutin mo sila sa oras nito. Ipagkalumang yung himala sa kanilang mga yung karamdaman, physical. Mula ulan ng talampakan sa dugo, sa balat sa laman, spiritual, emotional, we pray for your divine power. Pagpalain mo kami lahat ngayong gabi, ang magigaw mo, coordinator, assistant, ang manunugtog mo ng aming Panginoon, pagpalain mo sila. Pagpalain mo lahat ng tugon, pati dala-dala din ang prayer request na langit ko Yahweh, ang tagapay ng bawat isa nandito ngayong gabi. Sa pangalan na Jesus, Amen. Sa ngalan na naman, ang anak ng Espiritu Santo, Amen. Magandang gabi, pinagpala tayong lahat, di Yahweh at Shaddai. Give thanks with a grateful heart.